kalamidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What Music Can Do. Ano ang maaaring gawin ng isang taong nagigipit? What can you do if you're depressed or bothered or tormented? How do you win a battle? How do you source water when there is none? How do you find supplies to meet your needs? Parang walang koneksyon ng mga ito. Depression, torment, war, supplies, but the Bible connects them all at may kinalaman sa ating buhay. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, what music can do? Ano ba ang pwedeng gawin ng musika? Salamat Panginoon dahil mayroong musika. Salamat po dahil kayo ay Diyos ng musika. At nawa Panginoon, patnubayan niyo kami habang inuunawa namin ang hiwaga ng makapangyarihang creation niyo na ito. We submit ourselves to you, O God. Cleanse us. Empower us. Forgive us from our sins. Make us whole. Enable us to hear and see and touch and understand you. Teach us your ways. We like you to be our King, our God, our friend, every step of the way, in every aspect of our life. Lead us now. Preach to us, O God. Teach us. Set us free. Enrich us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. 1 Samuel 16:23. Whenever the Spirit from God came upon Saul, David would take his harp and play. Then relief would come to Saul, he would fear better, and the evil spirit would leave him. Isa ito sa mga pinakamahirap mangyari sa isang tao, yung parang siya ginugulo ng masasamang espiritu. Kuminsan meron talagang masamang espiritu, kuminsan naman yung espiritu mismo ng tao nasa masamang kalagayan na yun mismo ang gumugulo sa kanya. At ito naranasan ni King Saul. Many people might think and even assess that what he was experiencing was a deep kind of depression. May schizophrenia involved, and there was a lot of fear and negative feeling. So let's take a look at what music can do, especially in this particular moment. So we have seen that music can cast out evil spirits. Pag sinusumpong ng kanyang problema itong si Haring Saul, nababagabag, hindi makatulog, naguguluhan, nagkakaroon ng mga fears, tutugtugan siya ni David. At pag tinugtugan na siya, umaalis ang masamang espiritong ito, iniiwan siya, siya'y natatahimik, napapayapa, nakakapagpahinga, nakakatulog, nakakakain, he's able to function normally. So music can cast out evil spirits, very especially if your musician is anointed. Like David, who was really anointed by the Lord to play the harp and to make music. Music can give emotional, psychological, psychiatric relief. Yung mahalaga sa tao, comfort. Meron pa bang hahalaga sa comfort? Hindi talaga kayamanan ang gusto natin, hindi talaga romance, hindi talaga companionship, hindi talaga success. Ang talagang gusto natin, ginhawa. Kaya gusto nating meron kang kapartner sa buhay kasi iniisip mong magkakaroon ka ng ginhawa pag meron. Pero hindi naman lahat ng may kapartner gumiginhawa. Nagugulo pa nga. Kaya natin gustong yumaman kasi gusto nating guminhawa. Pero madaming dahil sa kayamanan, nandun pa nga nawala ng ginhawa sa buhay. So the ultimate desire of man is really comfort, ginhawa, pahinga. Na siyang ipinangako ng Panginoong Jesus. Sabi niya, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Hindi na-appreciate yung rest ng mga taong hindi pa nararanasang magulo. Yung hindi ka makatulog o nagigising ka ng walang dahilan. May kinakatakutan kang hindi mo alam. Natatakot ka sa gabi, natatakot ka sa araw, natatakot ka sa hinaharap, minumulto ka ng kahapon,
kung hindi mo ito nararanasan, hindi mo pa malalaman yung halaga ng comfort. Dalangin natin hindi ito maranasan ng sino man. Pero kung mararanasan o nararanasan na, music heals. And it's very clear in the story. Isa pa pong reading, habang ang Israel at ang Juda ay may kagyera, sapagkat nahati po ang bayan, nasa dalawa, Israel in the north and Judah in the south. Pero kung minsan may pareho silang kaaway, nagkakampi sila. At minsan sila yung magkakampi, meron silang kalaban na iba, they were desperate for supplies, especially water. Wala silang mainom, matatalo sila sa gera dahil sa uhaw. Meanwhile, yung Elisha, yung propeta nung panahon na yon, ayaw niya sa Israelite king. Hindi niya gusto ang king na ito. Sumalit dahil wala ng pag-asa ang bayan, lalo ang mga hukbo, ipinatawag ang propeta para mamagitan, gumawa ng paraan at ilapit sa Diyos ang pangangailangan ng bayan. 2 Kings 3:14-17. Elisha said, "As surely as the Lord Almighty lives, whom I serve, if I did not have respect for the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not look at you or even notice you." Kung hindi lang doon sa king na gusto niya, hindi siya pupunta. Kasi yung isang king ayaw niya. The king of Israel, ayaw niya. But now, bring me a harpist. While the harpist was playing, the hand of the Lord came upon Elisha. And he said, "This is what the Lord says. Make this valley full of ditches. For this is what the Lord says, you will see neither wind nor rain, yet this valley will be filled with water. And you, your cattle, and your animals will drink." Nung ipinatawag ang propeta, sabi ko, hindi lang dito sa isang haring gusto ko, hindi ko kayo pagbibigyan. Ayoko doon sa isa na yan. O sige, para ako ngayon, mamagitan, to do my prophetic ministries, meron akong kailangan. Dalan niyo ako ng musician. Kumuha kayo ng harpist. At nung tumutugtog na ang musician na ito, hinipo ng kamay ng Panginoon ang propeta at siya'y nag-prophesy. In other words, kinailangan niya yung tugtog para yung mood niya na negative matanggal at yung mood na positive to be able to do his ministrations could be done. At sabi niya, gumawa kayo ng maraming mga kanal, maraming mga dadaanan ng tubig kasi mapupuno ng tubig itong buong libis na ito. This valley will be full of water. Hindi uulan, wala kayong makikitang mga bukal na biglang paglalabasan ng tubig, pero mapupuno ng tubig ito. Kayo, ang inyong mga alagang hayop, ay mananagana sa inumin. 2 Kings 3:20, the next morning, about the time for offering the sacrifice, there it was, water flowing the direction of Edom, and the land was filled with water. What can music do? Music can effect prophecy. Music can inspire a prophet without whose inspiration he would not be effective in standing between God and men. Music can transcend the negative emotion of the human prophet and transcend his dislike to minister and dispense blessing. Dahil tinugtugan, napalagay sa tamang mood ang propeta, dumaloy ang pagpapala sa pamamagitan niya. When the music played, God's Spirit prophesied through Elijah. So music can serve as an entry point for miraculous provision. Music can serve as an entry point for water, for inventory, for whatever people need. Magagawa ba yun ng musika? Nakita na natin. Another story, Joshua was to take the city of Jericho. The city was fortified. Maraming matataas, makakapal na mga pader. Paano sasalakayin yung hukbo sa loob na sila ay natatakpan at napapaligiran ng matibay na pader? Ano ang kanilang gagawin? Joshua 6:2-5. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priest blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have all the people give a loud shout. Then the wall of the city will collapse, and the people will go up, every man straight in."
Kakaiba namang military advice ang ibinigay ng Diyos sa hukbo na sasalakay sa napakatibay na mga pader ng lungsod ng Jericho. Sabi niya, ikutan ninyo, magmarcha kayo paikot-ikot niya sa city na yan 7 times, 7 days. Sa ikapitong araw, yung mga pare magpapatugtog ng inyong mga instrumentong yari sa mga sukay ng hayop. At sabi niya, pagkatapos niyan, sisigaw kayong lahat ng malakas na malakas, blast the trumpets, shout aloud, at guguho ang mga pader na ito. Hindi nyo kailangang lapitan, hindi nyo kailangang salakayin, hindi kayo kailangang masaktan. Gawin nyo ito through music. Guguho ang mga pader. At alam natin ang naganap, natupad yun. Music can give God's people victory over their enemy. Whoever the enemy. Habang may totoong Jericho, may totoong pader, yan ay sagisag din ng iba't ibang mga pader na kalaban natin na parang hindi natin kayang talunin. Kaya napakagandang kasaysayan. Both literally and symbolically, you see that it could be won over through music, through loud voices, singing, shouting in unison. Judges 7:19-22, sa isa na namang kabanata. Gideon and the 100 men with him blew their trumpets, and all the Midianites ran, crying out as they fled. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. The army fled as far as the border. Isang digmaan na naman ito. Ano na naman ang sandata ng bayang Israel? Not their military power, but their music power. At anong ginawa nila? Matapos silang hipan ang mga trumpeta nila, naligalig na gulo yung mga kalaban nila at sila nagtagaan, sila nagubusan ni hindi napagod ang Israel na sila ay labanan. Music can weaken enemies. Music can confuse enemies. Music can make the enemy self-destruct. Any enemy, especially the enemy within. Yung kalaban nating emosyon, kalaban nating duda, kalaban nating takot, yan ay napagtatagumpayan din ng kapangyarihan ng musika. And music gives victory, in this case an easy victory, to God's people. Isa pang kabanata, 2 Chronicles 20:22-23. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. The men of Ammon and Moab rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Naulit. Na matapos naman ito, hindi mga trumpeta, hindi mga instrumento, boses ng tao. After they began to sing and praise the Lord came down from His throne and got involved in the war. Naglagay siya ng mga patibong sa mga kalaban ng Israel, sila yung mga nabitag doon, at sila rin nangalito, naglaban-labanan. Music can move God to intercede. Music can move God to get involved in your wars to make you win. What does music reveal about God? It's very obvious. God delights in music. And may I add, dance. Magkasama yan. Magkakambal ang music and dance. Very, very clearly, God is musical. Mahilig siya sa tugtog, sa sayaw, sa kanta, sa sigaw, sa mga trumpeta, sa mga instrumento. The scriptures teach about music and dance and command the making of music and dancing. Now, what should people do knowing all of these things? And what can we do especially when troubled? Pag naguguluhan ka, when depressed, what do people do when needy? When at war, when unhappy, when desperate. Ang totoo, marami pa rin nagagawaan pupunta sa music. Kaya merong industriya ng entertainment. Kaya nagpupunta sa mga nightclub, nagpupunta sa mga kung saan may music.
Kasi kahit sa ganung paraan, may nalalabi pa ring healing powers yung music, kahit pa nga may distortion yung use. E di lalo na kung pure and anointed yung use. Nagkakaroon ng kapahingahan, kuminsan at the very least, nalilibang yung tao. Mababaw na comfort ang paglilibang, pero kung dahil sa libang ay hindi ka nagpakamatay at bumalik yung isip mo, matapos kang nalibang, edi napakalaking ministry din yung malibang ka. But what should we do, knowing all of these things? Make music for God. And while you do that, actually, you make music for yourself. Lahat ng ginagawa natin sa Diyos ay ginagawa natin sa ating sarili. At lahat ng ginagawa natin sa ating sarili ay ginagawa natin sa Diyos sa maraming paraan. Pagka sinisira mo yung sarili, sinasaktan mo ang Diyos. Pag pinupuri mo ang Diyos, magtataka ka, why do you feel good? Bakit pag nagpe-praise and worship ka, nagdadasal ka, nagpapasalamat ka, bakit ang ending lumuluwag ang iyong dibdib? Bakit gumiginhawang yung pakiramdam? Because when you lift God up, you lift yourself up. Because God lives in you. Pag ang Diyos ngayon ay tinalikuran mo, hindi mo pinansin, binaliwala mo, pinalungkot mo, lulungkot ka rin. Bakit? Kasi nakatira sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng talikuran, hindi mo tinatalikuran ng iyong sarili. Kaya yung mga taong nagbabalik loob sa Diyos, nagbabalik loob din sa sarili. Kaya yung mga dating nagwawala, nagkakalat, sinisira ang buhay, pag bumalik sa Diyos, yung buhay din nila, inaayos din nila. Kasi nakatahan sa iyo ang Diyos. Kaya yung purihin natin ang Diyos, hindi lang siya gusto niyang pinupuri siya. Kasi pag pinupuri natin siya, nadadamay tayong tumataas kasama niya. When God is lifted up, He also lifts us up. But how do you expect God to lift you up when you're putting Him down? Kaya pag tayo ay sumusuway sa Diyos, ang totoo, may pleasure ka man, pero meron kang guilt. Meron kang lungkot. Meron kang isang tiping tinig na bumubulong pa rin sa'yo, na nagbibigay pa rin sa'yo ng agam-agam kung may ginagawa kang hindi tama, kahit may kakambal yun na tubo o may kakambal na pleasure. Kung paano natin tinatrato ang Diyos, ganoon natin tinatrato ang ating sarili. Kaya gusto ng Diyos, igalang natin siya. Kasi walang taong gumagalang sa Diyos na hindi gumagalang din sa sarili niya. Walang tao na sumusunod sa magagandang katuruan ng Diyos na naiiwan yung sarili niya at hindi natatama ang buhay. So, make music for God because you actually make music for yourself. Your music can be instrumental, it can be vocal or mix, as we have seen. Isa pang gagawin mo, anong gagawin mo kapatid kung nalulungkot ka, nababagabag ka, when you're at war with yourself and with others, when you're unhappy and desperate, dance. Move. Music naturally and inevitably leads to movement, to dance. Pag may tugtog, mayroong beat, may melody, it is unnatural not to dance. Napakalupit, napaka-unkind ng mga relihiyon na pinagbabawalan kang umugaman lang yung ulo o kaya pumadyak-padyak ang iyong paa. Samantalang nilikha ka talaga ng Diyos na mayroong melody sa kalooban mo. Kaya ang bata, kahit hindi mo turuan, nakarinig ng tugtog, sasayaw-sayaw na yun kahit hindi mo turuan. Na-encourage lang ang bata culturally pagka, sige nga, sayaw ka, pinupuri mo, pero kahit hindi mo turuan, kikilo siya. Nilikha tayo para gumalaw, para sumayaw. Kaya nga ang description sa kamatayan ay yung wala nang gumagalaw. At totoo, pag tao ay patay na, kahit tingnan mo sa microscope yung loob ng cells niya, wala na rin gumagalaw. Pero pag tinignan mo yung cells niya sa microscope, ang dami nagagalawan. Kasi ang buhay laging may galaw, pati mga planeta naggagalawan. Akala nyo ba mabagal yan? Malayo lang kasi. Pero ang bibilis sa mga biyahe niya, mga planeta na yan, laging may galaw. Anong dapat natin gawin? To use the language of music. Ephesians 5:19, speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Magkantahan kayo. Yung mga psalm na binabasa lang natin ngayon, kantayan dati, may tono lahat. Pwede niyong lagyan ng tono. Use the language of music. In fact, make music your language. Masasaya ang mga bahay na merong musikang tumutugtog sa loob.
Lalo kung live, yung mga tao mismo ang tumutugtog. Napakarami kasi yung mga tao killjoy. Pag may tumutugtog, gusto nang patahimikin, gusto laging tahimik. You have plenty of to be silent when you die. So habang buhay ka pa, enjoy the music. Psalm 149 verse 3, let them praise His name with dancing and make music to Him with tambourine and harp. So, dance. Nakakapagtaka, bakit tumutugtog si David, umaalis yung masamang espiritu. Magtataka rin kayo, pero pag sinayawan nyo ang Panginoon, at kahit sumasayaw ka lang ng sayaw lang mismo, marami mga devils na naglalayasan sa iyong isip. Hindi pinapaliwanag, but we were designed to be that way. Psalm 57, 7-8, my heart is steadfast. O God, my heart is steadfast. I will sing and make music. Awake my soul, awake harp and lyre, I will awaken the dawn. So gumising daw, bumangon. Music and singing awakens. Nakakagising ng espiritu, hindi lang yon, nakakagising ng diwa, nakakagising ng damdamin. Psalm 150, 3-5, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with tambourine and dancing, praise Him with the strings and flute, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with the resounding cymbals. Praise lifts God up. And as we have said, praise lifts people up. Praising makes people see and feel good. Bakit nga ba nakakapagpagaan pag pinupuri mo ang Diyos? Kasi pag pinupuri mo ang Diyos sa tunog, sa galaw, sa bibig, sa salita, sa isip, sa puso, naaalala mong, oo nga, kapuri-puri ang Diyos. Pag nagpapasalamat ka, naaalala mong, oo nga, maraming dapat ipagpasalamat. At pag inulit mo yun, nadinig ng tenga mo, sinabi ng labi mo, naramdaman ng puso mo na ang Diyos ay kapuri-puri, marami kang dapat ipagpasalamat, that will change your mood. That will change your bodily chemistry. That will change the way you think. At ang sabi sa Romans, changed by the renewing of your mind. The movement, the posture, the activity of the body can change the direction of one's thoughts. Kaya pag hindi nyo gusto ang naiisip nyo, tumayo kayo, maglakad-lakad kayo, tumalon-talon kayo, kailangang ibahin ninyo ang posisyon ng inyong katawan, ibahin ninyo ang kilos, ibahin nyo ang speed ng inyong ginagawa para maiba ang takbo ng inyong isip. Mapalad yung nakakagalaw. Those who are not physically gifted to be able to move, kung may sakit, may paralysis, or whatever, kailangan ng special grace from God para maigalaw nila ang kanilang isip kahit hindi kasama yung kanilang katawan. And even that is possible. Because with God, nothing is impossible. Praising benefits the one praising more than the one praised. Magtataka ka, bakit ba gusto ng Diyos lagi nila siyang pinupuri? Egocentric ba siya? Proud ba siya? Bakit gusto nang purihin niyo ako, purihin niyo ako, purihin niyo ako? Kasi pag pinupuri mo ang Diyos, naaalala mong kapuri-puri siya, naaalala mo ang mabubuti niyang gawa, naaalala mo ang kabaitan niya, kadakilaan niya, matatanggal ang depression mo nun. Matatanggal ang takot mo, matatanggal ang nervyos mo. Dahil naaalala mo kung sino siya. Dahil kaya ka lang naman ninenervyos, kaya ka nade-depress, kaya ka natatakot, nalilimutan mo kung sino ang Diyos. Kaya ka natatakot, ang naiisip mo si Satanas, ang naiisip mo hindi ang Diyos. Ang naiisip mo kamatayan, hindi ang Diyos na buhay. Naiisip mo yung future na baka madilim, nalilimutan mong you don't know what the future holds, but you know who holds the future, and that is God. So when you remember God, when you thank God, when you praise God, sinamahan mo ng tugtog, awit at sayaw, sasaya ka. Imposibleng hindi ka tabla nun. Liban na lang umaarte ka lang at hindi totoo. Kaya napakahalaga ng minister ng music, ng musician, ng dancer. At ang mahalaga, dumating ang point na halimbawa sa church, hindi lamang yung mga dance ministers ang sumasayaw, lahat ng nag-worship. Alam niyo nung araw, pinigil ng church ang sayaw, kaya pinauso yung mahahabang mga upuan sa church. Actually, barricade talaga yun para wala makasayaw, para wala makagalaw. Kasi kinontrol ng mga religious leaders yung dance, dahil gusto nila, sila lang ang pinapakinggan. Wala nang ibang source of spiritual blessing, kundi yung pulpit para masolo nila yung leadership. But thank God that things are changing. The dance is getting back to the church. Because
All the godly people of the past danced to worship. Even David the king danced. Kaya napakaraming mga nawawala pag ang tao hindi gumagalaw, nagiging conservative. Pumalakpak lang ay ayaw. Parang napakalaking kasalanan ang pumalakpak. At maraming kongregasyon, mga kapatid, pumalakpak lang, kasalanan na. Lalo yung uuga-uga yung ulo mo na ganyan, pag may tugtog, demonic na yon. Anong gusto nila? Ma-paralyze lahat ng tao? Praising, worshiping, moving, transports you to a spiritual level that cannot be done another way. So we say, praising benefits the one praising more than the one praised. Ano bang mapapala ng Diyos na pinupuri niyo siya? May maidadagdag pa ba tayo sa Diyos? Kahit anong puring gawin natin, punong-puno na siya. Tayo ang nadadagdagan. Tayo ang na-edify. Tayo ang yumayaman pag pinupuri natin ang Diyos. Pag sinasayawan natin siya, ang totoo, nakakasayaw tayo, nabe-bless tayo. Hindi tayo kailangan ng Diyos para siya ma-bless. Kasi Diyos siya. Pero pag tayo naghahandog, tayo nagbibigay ng mga offering, tayo yung tumutugtog, tayo yung kumakanta, bumabalik sa atin lahat yung grasya, tayo din ang tumatanggap nun. Kaya yung mga kuripot, hindi sila nabe-bless kasi walang babalik sa kanila eh. Yung hindi nagpupuri, hindi gagaan ng pakiramdam. Dahil anong babalik sa kanila? Ang babalik sa kanila, yung mga reklamo nila, yung mga kanilang mga kung ano-anong complaint sa buhay, mga comparison nila with others na hindi sila sumasaya, humahanap sila lagi ng maipipintas sa kapwa, yun ang babalik. Kaya makikita mo rin sa buhay nila kung anong lumalabas sa kanilang bibig. Kaya ang sabi, praise God. Let your mouth sing praises. It's a matter of habit. Pag na-attempt kayo mga kapatid na malungkot, kantahan nyo ang sarili nyo. Pero huwag naman kayo kakanta ng mga tuwing lulubog ang araw dahil lulungkot kayo lalo. May power yung music to uplift. May power din yan na pababain ang mood mo. Pwede yung upper, pwedeng downer. Depende sa kung ano yung kinakanta mo. So titingnan mo rin, ano bang kinakanta ko? Kung magpapatugtog ka ng mga ang naaalala mo, yung high school crush mo kahit minsan hindi ka pinansin, huwag na yun ang patugtugin mo. Iba naman, di ba? Kumanta ka naman ng mga I will survive para sumaya-saya ka. Maiba-iba ang iyong mood. Psalm 33:3, sing to Him a new song, play skillfully, and shout for joy. Kita niyo ang sabi, a new song, skillfully done, and shouting for joy. God likes it new. God likes it loud. God likes it expressive. Kaya ano sabi ni Sampaguita, ayoko na ng mga patry-try. Gusto ko ay todo bigay. No? Kaya join na lang kayo. Let's all have a good time. Di ba? Kaya, kailangan, kakanta na rin lang ang liit-liit ng boses. Magtataas lang ng kamay, nahihiya pa kapraso. Yung bigay mo na yan. Why? Ba't kaya gusto ng Diyos na sumisigaw ka pa? Meron akong kilala, pag inis na inis siya sa buhay, pupunta siya sa loob ng kwarto, sisigaw siya, "Ah!" Pagkatapos, labas na uli siya, meron na uli siyang composure. Na-express na niya eh. Pero yung timpi ka ng timpi, 3 araw na, nandun pa. Expression sets free. That's why God likes you to shout. Nakakatanggal yan ng tensyon. Nakakatanggal ng mga alalahanin. At kung napagod ka na kasisigaw, siyempre magpapahinga ka na dahil napagod ka na. Blessing din yan. Expression sets free, expression relaxes, expression gives therapy. Kaya kawawa yung mga bata na lumaki sa sobrang higpit na magulang, hindi makapag-express. Hindi masabi ang nadarama. Hindi magawa ang gustong gawin para mga disusing mga manyika. Kailangan ganitong gawin mo, kailangan ganitong kilos mo, kailangan ganon. Yung ganon mga bata, ang gusto agad, tumakas sa magulang, lumayas, lumayo, kasi hindi sila free. Kawawa yung mga tao, di ba? Kasabi nga, ibon man may layang lumipad, kulungin mo at pumipiglas. Kasi dapat talaga may kalayaan. Kaya si Lord, alam niya yung kailangan ng tao, makasigaw, makaindak, makatalon, do it. Ina-encourage niya yung ganung mga bagay. Kasi, ang daming mga forces sa mundo na sinusuppress tayo. Ang daming forces that repress and inhibit us. There are many forces that imprison us. Babaeng gustong-gusto yung lalaki, hindi makapangligaw dahil sabi sa society, huwag. So, anong gagawin mo ngayon?
Magtitimpi ka na lang na magtitimpi na magtitimpi. Andiyan na siya dumadaan, gusto mo na talagang magpapagulong-gulong para ka mapansin, pero talagang wala kang magawa. O anong mangyayari nun? Kaya ka masungit, no? Ang sungit-sungit ng mga titang walang boyfriend. Diba? Kasi hindi masaya, hindi makapag-express. Not all naman, siyempre meron ding self-sufficient. Pero konti lang yon tulad ng gabi. No? Yung gabi, self-reproductive. Pero hindi naman gabi ang tao. We need people to be around. Kaya yung mga tao na lagi na lamang na either sobrang conservative, sobrang religyosa, sobrang legalistic, kahihirap kasama. Bakit? Maliliit na bagay minamalaki. Walang kapasya-pasensya kasi walang saya sa buhay. Pero kung masaya ka, marami kang napapalampas. Nabasag ng katulong niya yung pagkalaki-laking plato, pero ang saya-saya mo, sige. Diba? Salary deduction. Pero may ngiti. No? Hindi ka laging galit na galit. Benefiting you when you praise is the song that you sing. Sabi sa Psalm 63 verse 5, my soul will be satisfied as with the richest of foods. With singing lips, my mouth will praise you. So praising positions one, to be satisfied. Sa araw-araw na buhay, ganon din naman ang mga tao na palapuri, sila yung mas masaya. Pero yung palareklamo, sila ang laging miserable. So all in all, God loves music. Gustong-gusto ng Diyos ang tugtog. Music inspires God. Kaya kita nyo, pag maganda ang kantahan, maganda ang instrumentation, maganda ang awitan yung mood, ang mga tao uwing blessed. Kasi pag nasisiyahan ng Diyos ang musika, nagbo-blow out siya. Binibigyan niya ng regalo yung mga tao. Nagpapagaling pa nga. Nagpapaalis sa mga depression. Nagbibigay ng mga supplies dahil nasyahan. Pag nasisiyahan sa iyo ang Diyos at gusto kanyang i-bless, sinong pwedeng pumigil sa kanya? Wala. Pero kung ayaw kanyang i-bless, sinong pwedeng pumilit? Diyos yun. Kaya laging maganda yung we please God. At alam nyo kung kailan napi-please ang God? When you yourself are pleased. Ang pleasure ng God, hindi self-serving. When you are pleased, sumasayaw ka, kumakanta ka, happy ka, natutuwa sa'yo Diyos, lalo kanya ibinublow out. Pagka ikaw ay palapuri, natutuwa sa'yo ang Diyos. Hindi dahil pinupuri mo siya, kundi dahil palapuri ka, mas madali kang sumaya. Natutuwa tuloy sa'yo ang Diyos. And music, as you know, inspires God. Music lover ang Diyos. Nakita nyo, ang dami pa mga example. Pag kami tugtog, naiiba ang lahat. Music invites blessings. Music drives away evil. And in the story we have read, even drought. Therefore, make music, and whenever you can, dance. Some people call it exercise. Dance din yun. Just move your body. Walk, run, work. Kaya mga hindi makatulog, bumangon kayo, maglinis kayo ng cabinet, meron kayong gawin, mamaya dadalawin na rin kayo ng antok. Kasi gumalaw na yung katawan ninyo. Make music, listen to music, appreciate those that are gifted. Because music and dance can add great beauty and variety and pleasure to daily life. As it can express what is otherwise difficult or impossible to verbalize, dance could also be an amazing channel of spiritual communication. Si Moses, nung sila ay nasa gyera, pag itinataas niya ang kanyang kamay, nananalo sila sa gyera. Pag bumababa ang kamay, natatalo. Alam niyo yung kwento? May mga hiwaga yung mga formation ng katawan eh. Bababa siya, uy, natatalo, taas na naman siya. Pagod na siya, mayroong dalawang taong hinawakan na lang yung kamay niya para huwag nang bumaba. Natapos ang gyera, nanalo sila. Anong kinalaman ng kilikili ni Moses sa gyera? Kung nakabuka yun o nakasara, bakit meron? Meron. Kung hindi nyo naintindihan, taas nyo lang kamay nyo. Diba? Dahil kung ikaw talaga nagwa-worship, there's something in you that says, parang gusto kong itaas. Pero dahil galing ka sa conservative, hindi, ayoko itaas, hindi ako charismatic. No? Bumigay ka na. Gusto mong itaas, basta huwag mo lang masyadong ilapit sa katabi mo. Dahil baka siya maabala, lalo't hindi ka naligo. No? Bless na bless ka, pero siya nagdurusa.
Kaya kailangan, meron ka ring consciousness about your neighbor dahil love your neighbor as yourself. Enlightened Christians can only be thankful for the recent emergence of dance in the church. God loves performance arts. So perform or watch or listen and be blessed by the musical God. Iba talaga pag may music, pag may dance, and God Himself in His infinite wisdom and mysterious personality has so ordained that we be blessings to others and to God through music and dance. So, if your house is full of music, if your life is full of music, dagdagan nyo pa at mas piliin ninyo kung anong makaka-edify. Kung wala o kulang, lagyan. Diyos ang lumikha niyan, walang masamang musika. Basta hiyang sa'yo. Ngayon, kung hiyang sa'yo, halimbawa nakakasakit ng ulo sa iyong kapwa, edi hinaan mo. No? Dahil ikaw lang ang natutuwa, siya hindi. So may paggalang ka lagi sa iyong kapwa. Music and dance are non-living things. They are not capable of being bad or good. So walang masama. Liban na lang malaswa ang paggawa mo. O malaswa yung pananamit. Di ba? O malaswa yung mensahe. Pero yung sayaw mismo, walang masama niyan. At tugtog, walang masama. It's only a matter of taste. So huwag tayong judgmental. Na yung ayaw mo, binabrand mo agad demonic, masama yan. Dahil wala namang espiritu yung musical. Instrument yon eh. Pero yung espiritu nung tumutugtog, tulad ng espiritu ni David, dahil pinatugtog niya, yung nagdurusa na si Saul, napapalaya. Minister to people through your music. Maraming priests, but the greatest priests are artists because they make the invisible God visible through their visual arts. They make the inaudible God audible through the music that they make. Lahat yan, priestly ministration. When you make people feel, know God more. At nawa tayo makapag-minister at ipag-pray natin yung mga nami-ministeran sa atin. Tatandaan nyo mga kapatid, kung kayo ay dadalawin ng inip, dadalawin ng lungkot, ng ligalig, bagabag, problema, duda, takot, sing to the Lord. Dagdagan nyo pa ng dance. Dagdagan nyo ng mga movements. Hindi ipinaliwanag sa Biblia ang hiwagan yan, pero alam natin, effective yan. Make music to the Lord, delight Him with your art, and He will delight you in turn. Salamat Panginoon sa musika. Salamat po sa tugtog, sa sayaw, sa lahat ng mga sining. Buksan niyo po ang aming mata para makita namin ang dami niyong binigay sa amin paraan para kami ay inyong buhatin, kalungin, tulungan, akayin, aliwin, turuan, ituwid. Teach us, Lord, to appreciate the arts. May we be supportive of artists, and may we be artists ourselves. Sa ilang saglit ng katahimikan, mga kapatid, at hingan pa natin ng Diyos sa mga personal application ng mga katotohanan ng ating pinagsalusaluhan. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang What Music Can Do. Dalangin ko'y iyong tanggapin na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan ay ikaw.
nagbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Maraming kayamanan ang ating bayan, maraming hiyas ang ating lahi na dapat makilala at pahalagahan. Kadalasan meron po tayong parang mababang pagtingin sa ating sarili, sa ating mga ninuno, sa ating mga katutubo, at ito marahil ay dahil lamang sa kulang tayo sa impormasyon o kaalaman, kulang tayo sa pagkilala, kaya hindi natin nakasanayan at kung minsan hindi tayo nagagandahan. Maraming kayamanan ang lahing Pilipino. Dapat na makilala, dapat itanyag, at dapat lang na magamit sa pagsamba sa ating Panginoon tulad din ng lahat ng mga larangan ng mga artes ng ating bayan. Isa na dito, na kayamanan ng bayan ang ulalim. Ang ulalim ay isang epikong paawit ng mga Kalinga. Anang kanodul lalame susundan datang si anang mga nakuha nakampot ko. Ang ulalim ay isang mahabang awit o epiko na nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran ni Banna, ang bayani ng epiko, at ang kanyang panliligaw kay Laggunawa. Ito ay maririnig sa gabi sa mga masasayang pagtitipon tulad ng budong o kaya sa mga tahanan bilang pang-aliw at pagkwento sa mga bata ng kasaysayan ng lahi. Siyan nan isumin ginaka awat kad nang ngayon nyo kanda. Ang ulalim ay binubuo ng mararaming kabanata na naglalahad ng katapangan, katalinuhan, kagitingan at kakisigan ng bayani. Ang ulalim ay tulad lamang ng maraming mga epiko ng Pilipinas. Ilan na dito ang Biyag ni Lamang, Darangin, Ambahan at marami pang iba. Anang kano ditong alipos kulit tong nyat pwedong isu. At ang ulalim ay inaawit. Ang awit ay isang paraan ng pagkanta. Kadalasan sinasabi natin, umawit ka, ibig sabihin kumanta. Ang awit ay isang uri ng pagkanta na parang pakwento na hinahagod ang mga tunog na parang pasyon. Ang pasyon ay isang awit. At ito isang napakatandang uri ng musika sa Pilipinas.
Magpahanggang ngayon ang mga makabagong mga awit o musikerong Pilipino kapag sila lumilikha ng mga tunog, kahit hindi nila sinasadya, sila ay napapaawit, humahagod, at ang pag-uri ng pagkanta ay kumukulot-kulot ang mga letra na paraan ng pag-awit ng mga katutubong Pilipino. Kilalanin po natin ang mga awit, ang mga epiko ng ating bayan. Hindi tayo salat sa mayamang kultura. Kulang lang tayo sa pag-aaral at kulang lang tayo sa pagkilala. Kung mahal natin ang Diyos ay dapat mahalin ang bayan na ibinigay sa atin. At ang bayang yan ay ang Pilipinas at ang kulturo ng Pilipinas ay dapat kilalanin, itanyag, mahalin, gamitin sa pagsamba. Ulalim, epiko, hiyas ng lahi, kayamanan ng bayan. Isumin ginaka awat kad nang nyo kanda. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ang kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay
may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhayan, nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man. Aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Bakit dahon ng niyog ang gamit sa Palm Sunday? Ang ganda kasi ng mga Pilipino na gamitin kung ano yung available. Eh, yun ang marami tayong dahon. At saka yun ang pinakakamukha ng mga palm na dahon na ginamit sa pagtanggap sa Panginoon sa Jerusalem noong siya ay pumasok sa lungsod na ito. Pero ang mapapansin natin, higit lalo yatang maganda ang mga palaspas na gawa sa dahon ng niyog kaysa doon sa mga dahon ng oliba na ginamit sa original entry into Jerusalem. Kaya napakaganda ng mga palaspas sa mga Pilipino. Ito isang metaphor ng ating pagiging Kristiyano at Pilipino na magkasabay. Nagkaroon tayo ng observance niyang Palm Sunday, pero indigenous materials at folk art ang ginamit natin sa pag-express nito sa palaspas. Hallelujah! Ating paghiwalay ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh. Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Hallelujah! Mabuhay ka, O Yahweh! Kalima kami sa banal niyong diwa. Pag-ibig nyo'y ipagpupuni ng buong sigla. Ating ialay itong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Hallelujah!
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!